Magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Sa mundong kung saan ang teknolohiya ay bumabalot sa bawat sulok ng ating buhay at ang mga sikreto ay maaaring itinago ng napakalalim sa mga komplikadong layer ng encryption, matutuklasan kaya ng isang dalaga ang katotohanan at mapoprotektahan ang mga mahal niya sa buhay? Inaanyayahan namin kayong makinig sa isang kwentong puno ng drama, romansa, misteryo at hindi kalayuan sa emosyon, kung saan ang kapalaran ay nakasulat sa isang lihim na kontrata at ang liwanag ay tanging mula lamang sa pinakamadilim na lugar maaaring sumibol. Ito ang kontra ng liwanag, ang lihim ng dugo at ang laban para sa kinabukasan. Ang buhay ni Mira Villanueva sa Japan, kung saan ang makikinang na neon lights ay nagpinta ng isang walang tulog na tanawin sa gabi ng Tokyo at ang mga abalang kalsada ng Kyoto ay walang humpay na gumugulong, ay isang ganap na kaibahan sa magulong nakaraan at mga lihim na hindi pa nabubunyag sa kanyang sariling Pilipinas. Ipinunla niya ang kanyang sarili sa larangan ng forensic technology, isang larangan na itinuturing ng marami na tuyo at nangangailangan ng matalas na katinoan. Ngunit para kay Mira, hindi lang ito isang larangan ng pag-aaral. Isa itong landas, isang pag-asa, isang kasangkapan upang ilantad ang katotohanan. Bawat linya ng code na isinulat niya, bawat algorithm na ginamit niya upang suriin ang mga digital na bakas, bawat layer ng encryption na kanyang sinira ay isang hakbang na mas malapit sa katotohanan. Sa likod ng malagim na pagsabog sa Davao, 8 taon na ang nakakaraan. Ang pagsabog na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at nag-iwan ng hindi mabura na peklat sa kaluluwa ng 7 taong gulang na siya noon. Ang mga magulang ni Mira, sina Mateo at Elena Villanueva, ay hindi ordinaryong sayentipiko. Sila ay mga henyo sa data science at encryption, hinahanap-hanap ng parehong akademya at mga lihim na ahensya ng gobyerno. Ang kanilang trabaho ay madalas na nagdadala sa kanila sa mga lihim na proyekto ng pananaliksik na may mataas na antas ng seguridad, mga lugar kung saan ang impormasyon ay itinuturing na ginto at kung minsan, isang sandata. Bihira nilang pinag-uusapan ng kanilang trabaho, nag-iiwan lamang ng malabong paalala tungkol sa kahalagahan ng proteksyon ng impormasyon at katotohanan. Kaya naman, nang mangyari ang pagsabog at ang kanilang pagkamatay ay napagpasyahan bilang isang aksidente dahil sa electrical short circuit, isang paliwanag na masyadong simple at walang katuturan para sa isang matalino at mapanuring dalaga tulad ni Mira. Hindi siya naniwala. Lagi niyang nararamdaman na merong isang bagay na nakatago, isang hindi nakikitang kamay ang nagkubli sa katotohanan. Isang sabwatan na hinabi mula sa mga hibla ng kapangyarihan at ambisyon. Ngunit para sa isang batang babae na walang kapangyarihan, walang koneksyon, ang pagsisiyasat sa pagkamatay ng kanyang mga yumaong magulang ay hindi maiisip. Ang tanging magagawa niya ay yakapin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Leo, isang bata pa lamang na 9 na taong gulang noon, masyadong inosente upang maunawaan ang trahedya na biglang dumating. Si Leo, ang kanyang liwanag, ang kanyang dahilan upang ipagpatuloy ang buhay. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang mga magulang, isinantabi ni Mira ang kanyang pangarap na mag-aral sa ibang bansa upang alagaan si Leo. Tinitiyak na magkaroon ng bata ng pinakamatatag na buhay hanggat maaari. Mag-isa niyang pinasan ang lahat ng responsibilidad mula sa pagtustos sa pananalapi, salamat sa maliit na halaga ng insurance at isang part-time na trabaho sa isang lumang tindahan ng libro, kung saan masigasig niyang binabasa ang mga libro tungkol sa kasaysayan at cryptology, hanggang sa pagiging emosyonal na haligi para kay Leo. Nang sapat na ang edad ni Leo upang maging medyo independent, at sapat na ang edad upang makapasok sa pinakamahusay na boarding school sa Baguio, isang prestihiyosong paaralan na may mahigpit na disiplina
at mataas na kalidad ng edukasyon. Doon lamang siya nagpasya na ituloy ang kanyang pag-aaral sa Japan na may pangakong babalik kaagad kapag kailangan siya ng kanyang kapatid. Gabi-gabi, bago matulog, tumatawag siya kay Leo. Nagtatanong tungkol sa paaralan, tungkol sa mga kaibigan, tungkol sa mga pasimulang pangarap ng bata. Sila na lang ang natitira sa isa't isa at ang ugnayan sa pagitan nila ay mas matibay kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Isang hindi nakikitang ugnayan na hinabi ng pagmamahalan at pagdurusa. Nang hawak na niya ang kanyang diploma, labis na pagmamalaki at ginhawa ang bumalot sa kaluluwa ni Mira. Natapos niya ang isang mahaba at mahirap na paglalakbay. At ngayon, makakabalik na siya sa Pilipinas. Makakahanap ng matatag na trabaho at mas maaalagaan si Leo. Inilarawan niya sa kanyang isip ang sitwasyon kung saan ang dalawang magkapatid ay mamumuhay ng mapayapa, hindi na ginagambala ng nakaraan, hindi na pinapasan ang mga alalahanin. Pinangarap niya ang isang maliit at komportableng apartment sa Maynila, kung saan siya at si Leo ay maaaring manood ng mga pelikula, magluto, at magbahagi ng mga kwento sa araw-araw. Ngunit ang kagalakan na yon ay mabilis na naglaho ng isang misteryosong liham ang dumating sa pamamagitan ng domestic mail, walang selyo, walang pirma, tanging isang matigas, walang emosyong sulat kamay sa isang luma, at may amoy na papel na parang ito ay nakaimbak sa isang madilim, malamig na lugar. Kung gusto mong iligtas ang iyong kapatid, bumalik ka sa Quezon City bago ang ika-20. Walang tawag sa telepono, walang babala. Kung magtagal ka, wala na siya. Iyon ay isang ultimatum. Ang puso ni Mira ay parang pinisil, isang nakakapanindig na takot ang bumalot sa buo niyang katawan. Si Leo, ang bata, ay 15 taong gulang pa lamang. Nag-aaral sa isang boarding school sa Baguio, payapa at ligtas. Paano mangyayari ang anumang masama sa kanya? Libo-libong tanong ang bumalot sa kanyang isip. Ngunit walang sagot ang makapagpapawi sa takot na bumabalot sa kanya, tulad ng isang walang awang demonyo. Ang likas na ugali ng isang ate ay bumulong sa kanya na may panganib na nagbabanta kay Leo. Isang panganib na lampas sa kanyang imahinasyon, isang banta na hindi niya inaasahan. Agad niyang kinansela ang lahat ng plano. Pagkatapos ng graduation, mabilis na nag-impake ng kanyang mga gamit. Nagdala lamang ng isang maliit na backpack na may pinakamahalagang pangangailangan at nagbook ng pinakaunang flight pabalik sa Maynila nang walang pag-aalinlangan, nang walang sandaling pagkaantala. Ang mahabang flight ay isang paghihirap. Bawat minuto na lumipas ay isang pagdurusa para kay Mira. Sinubukan niyang kalmado ang kanyang sarili. Sinubukan niyang suriin ang sitwasyon sa malamig na pag-iisip ng isang forensic technologist, ngunit ang pag-aalala para kay Leo ay lumamon sa lahat. Naiisip niya ang lahat ng pinakamasamang sitwasyon, mula sa pagkidnap kay Leo, sa pagpapahirap sa kanya, hanggang sa pagkakaroon ng malubhang sakit. Pinagbabantaan niya ang kanyang sarili sa paglayo sa kanyang kapatid ng masyadong matagal, sa pagiging masyadong kampante, sa pekeng seguridad. Kung may mangyari kay Leo, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Bulong niya sa sarili, habang mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, nakaramdam si Mira ng malamig na hangin na dumaloy sa kanyang katawan sa kabila ng mainit at mahalumigmig na panahon na tipikal sa Pilipinas, kung saan ang halumigmig at amoy ng gasolina ay nagsama sa hangin. Ang pagdududa at pagkaalerto ay umabot sa sukdulan. Lumabas siya mula sa gate ng paliparan. Ang kanyang matatalim na mata ng isang magiging investigador ay naghahanap ng pamilyar na tanda, isang pamilyar na mukha. Ngunit isang lalaking nakaitim na suit lamang, matangkad ang tindig, at walang ekspresyon ng mukha, ang tahimik na nakatayo sa gitna ng magulong dami ng tao.
Ang kanyang matatalim na tingin ay bumalik-balik sa bawat mukha at huminto sa kanya. Hindi na niya kailangang itaas ang isang karatula. Ang kanyang tingin at ang kanyang presensya ay sapat na upang maunawaan ni Mira na ito ang taong kailangan niyang hanapin, ang taong magdadala sa kanya sa isang mundo na hindi pa niya nakikita. Senyorita Mira, ang mababang boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw, regular at walang anumang intonasyon, tulad ng isang utos na nakaprograma na. Tumango si Mira, umabot sa sukdulan ang kanyang pagkaalerto. Gusto kang makita ng aking amo at si Leo ay nasa kanya ngayon. Ang pangungusap na yon ay parang isang malakas na suntok kay Mira, isang electrical na shock na dumaloy sa kanyang gulugod. Ang takot ay naging katotohanan, malinaw at malupit. Walang duda, si Leo ay nasa panganib at siya ang tanging pag-asa ng bata. Wala na siyang anumang itinanong at hindi rin siya nangahas na lumaban. Ang anumang paglaban sa sandaling iyon ay maaaring maglagay sa kanyang kapatid sa mas malaking panganib. Hindi siya makapag-risk. Sa isang mabigat na puso at matatag na espiritu, tahimik siyang sumakay sa itim at makintab na SUV. May maitim na bintana, walang plaka, na nakaparada sa gilid ng kalsada at sumanib sa nagmamadaling daloy ng trapiko sa Maynila. Iniiwan sa likod ang kanyang mga alaala sa Japan at isang mapayapang buhay na hindi niya pa naaabot. Ang SUV ay humarurot, dumaan sa mga abalang lansangan ng Maynila, kung saan ang makukulay na jeepney ay nagsisiksikan at ang malalakas na busina ng sasakyan ay walang humpay na umalingaw-ngaw, na lumilikha ng isang magulong simponya ng lungsod. Sumilip si Mira sa labas ng bintana, sinusubukang tandaan ang bawat detalye ng ruta, bawat eskinita, bawat traffic sign, bawat gusali. Bilang isang mekanismo ng depensa, alam niya na dinadala siya sa isang hindi pamilyar na lugar at ang pagkuha ng impormasyon, gaano man kaliit, ay ang tanging paraan upang mapanatili ang kaunting kontrol sa isang sitwasyong ganap na pasibo. Unti-unti, ang matatayog na gusali at abalang lansangan ay napalitan ng lunti ang mga puno, palikulikong kalsada at masariwang hangin na nagdadala ng amoy ng mamasa-masang lupa at halaman na nagpapahiwatig na lumalayo sila sa sentro ng lungsod. Nagsimulang umakyat ang sasakyan at napansin ni Mira na patungo sila sa Tagaytay, isang lugar na kilala sa malamig na klima sa buong taon at magagandang tanawin ng Taal Lake at ang bulkan sa loob ng lawa, isang kakaibang likas na kababalaghan ng Pilipinas. Ang Tagaytay ay isang perpektong lugar ng bakasyon para sa mga mayayamang pamilya na may mga pribadong villa na nakatago sa gitna ng luntiang burol, napapalibutan ng kapayapaan at karangyaan. Nakapunta na si Mira doon ng ilang beses kasama ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at naaalala niya na ito ay isang payapa at romantikong lugar kung saan nakaimbak ang mga huling masayang alaala ng kanyang pamilya. Ang mga picnic sa tabi ng lawa, ang mga kwento ng engkanto na ikinukwento ng kanyang ina sa ilalim ng buwan, lahat ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit ang pakiramdam ng kapayapaan na yon ay tuluyang nawala. Napalitan ng matinding tensyon, isang walang humpay na pakiramdam ng pagkabalisa. Nang lumiko ang sasakyan sa isang pribadong kalsada na napapalibutan ng matatayog na pader na bato at matitibay na bakod na may kuryente, at huminto sa harap ng isang napakalaking gate, agad na napagtanto ni Mira na hindi ito isang ordinaryong luxury resort villa. Mas kahawig ito ng isang kuta, isang ari-arian na itinayo upang protektahan ang mga lihim kaysa sa pagtanggap ng mga bisita. Ang halos 3 metrong taas na bakal na gate, itim at matibay, ay matatag na nakatayo na humaharang sa pasukan tulad ng isang malamig na babala sa sinumang intromitidor. Ang mga modernong security camera na nilagyan ng facial recognition at infrared technology
ay inilagay sa bawat anggulo, patuloy na nag-scan ng bawat galaw, hindi nag-iiwan ng isang blind spot. Ang mga sundalong nakaitim na suit, nakasuot ng headset, at armado hanggang ngipin ay walang humpay na nagpapatrolya sa matatayog na pader na bato. Ang kanilang matatalim na tingin ay sinasaka ang lahat ng direksyon. Ang pakiramdam ng pagiging nakakulong, ng pagiging kontrolado, ay bumalot kay Mira mula sa unang sandali. Hindi ito lugar para magpahinga, kundi isang sopistikadong bilangguan, isang marangyang ngunit malamig na hawla, kung saan kailangan niyang harapin ang kanyang tadhana. Ang lalaking nakaitim na suit ay inakay si Mira sa loob. Ang mabigat na bakal na gate na naglalabas ng tunog ng pagbukas ay bumukas, na nagpakita ng isang kalsada na sementado na humahantong sa isang hardin na maingat na inalagaan, ngunit walang anumang bakas ng pagiging palakaibigan o malugod. Sa halip, ito ay nagpakita ng isang matino, matigas na hitsura na parang isang militar na hardin kaysa sa isang lugar ng pagpapahinga. Ang mga halaman ay maingat na inukit. Ang lunti ang mga damuhan, lahat ay perpekto hanggang sa puntong walang buhay. Walang isang bulaklak, walang huni ng ibon. Dinala si Mira direkta sa isang malaking silid. Ang sahig at dingding ay pinahiran ng makintab na Nara wood na sumasalamin sa malambot na liwanag mula sa isang kristal na chandelier sa kisame. Ang silid ay nagpakita ng isang karangyaan, ngunit malamig, marilag na hitsura na may mga abstract na pinta na nakasabit sa dingding at maitim na kulay balat na sofa. Walang anumang bagay na nagbibigay ng pakiramdam ng init na parang walang nakatira dito. Nakatayo sa tabi ng malaking bintana, nakatanaw sa maulap na Taal Lake, ay isang binata. Lumingon siya nang pumasok si Mira. Ang kanyang galaw ay mabagal, ngunit puno ng awtoridad, na parabang siya ang may-ari ng buong mundong ito. Matangkad, malusog ang kutis, nakasuot siya ng malinis na puting kamiseta na maayos na naplansa, walang anumang kunot. Ang kanyang itim na buhok ay maayos na inayos at sinuklay pabalik, na nagpapakita ng kanyang mataas at matalinong noo. Ang kanyang mukha ay kalmado hanggang sa puntong malamig. Ang kanyang malalim na mga mata ay walang ipinapakitang emosyon, na parang sanay siyang itago ang bawat pag-iisip, bawat emosyon. Ang tingin na yon ay sumaklaw kay Mira. Tinasa siya mula ulo hanggang paa, ngunit walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha, tanging ang lamig at pagiging kalkulado, tulad ng isang makina. Magandang gabi, Mira. Ako si Aiden Salazar. Ang pangalan na yon ay parang kidlat na tumama kay Mira. Umaling-ungaw sa kanyang isipan. Aiden Salazar. Ang tanging tagapagmana ng Salazar Tech Group, ang pinakamakapangyarihang imperyo ng teknolohiya sa Pilipinas, na ang impluwensya ay umabot sa buong Asya at maging sa buong mundo. Ang Salazar Tech ay hindi lamang ang nangungunang kumpanya ng teknolohiya na may modernong tanggapan sa Makati, Cebu at Singapore, kundi ito rin ang dominadong entity sa mga sistema ng data ng gobyerno, militar, at halos lahat ng malalaking financial conglomerates sa bansa, maging ang mga internasyonal na linya ng komunikasyon. Isang pangalan na kasing kahulugan ng ganap na kapangyarihan, di matitinag na impluwensya, at mga lihim na itinatago sa dilim, na protektado ng mga hindi matutuklasang layer ng seguridad. Nabasa na ni Mira ang tungkol sa kanya sa mga prestihiyosong business magazine, na laging lumalabas na malamig, malayo, at tinawag na The Ice Cold Tech Genius o The Dark Prince of Tech, isang misteryoso at makapangyarihang tao. Nasaan si Leo? Tanong ni Mira. Ang kanyang boses ay tuyo. Sinusubukan niyang pigilan ang kanyang sarili na manginig sa kabila ng alon ng emosyon na bumabalot sa kanya. Ang pag-aalala para kay Leo ay lumamon sa lahat ng iba pang takot. Wala siyang pakialam kung sino si Aiden, gaano man kalakas ang Salazar Tech Group. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang kapatid, ang buhay ni Leo. Hindi kaagad sumagot si Aiden. Lumapit siya, dahan-dahan,
At inabot kay Mira ang isang manipis na tablet na naglalabas ng mahinang asul na liwanag sa screen. Ipinakita ng screen ang larawan ni Leo na mahimbing na natutulog sa isang modernong, sterile na kwarto ng ospital na nilagyan ng pinakabagong medikal na kagamitan. Isang doktor na nakasuot ng surgical uniform at maraming sopistikadong medikal na kagamitan ang pumapalibot sa bata na nagpapakita na siya ay nasa ilalim ng espesyal na pangangalaga. Ngunit nagpapakita rin na ang kondisyon ng bata ay hindi simple, marahil ay mas mapanganib kaysa sa kanyang naisip. Ang maputlang, mahina na imahe ni Leo, ang mga IV line na nakakabit sa kanyang malambot na braso ay nagpahigpit sa puso ni Mira na parang pinisil. Ang kanyang mga takot ay naging katotohanan. At ito ay mas masahol pa kaysa sa kanyang naisip. Isang bangungot na ngayon ay naroroon sa kanyang harapan. Kung gusto mong mabuhay ang bata, pirmahan mo ang kontrata ng kasal sa akin. 6 na buwan. Ang sinabi ni Aiden ay nagpabigla kay Mira, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kontrata ng kasal? Sa panahon na ang buhay ng kanyang kapatid ay nasa panganib, ito ay isang masamang biro, isang hindi katanggap-tanggap na kahihiyan, isang insulto sa kanyang dignidad, isang malupit na pangiinis. Nakaramdam siya na parang siya ay nililinilang, ginagamit, ngunit wala siyang paraan upang lumaban. Nagbibiro ka ba? Sabi ni Mira, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Tinitingnan si Aiden ng may buong puot at galit. Hindi, ito ang kondisyon. Malamig ang boses ni Aiden, tulad ng bakal. Walang anumang emosyon. Tinataboy ang lahat ng pagdududa ni Mira, pinapatay ang bawat maliit na pag-asa para sa walang kondisyong tulong. Ikaw ang huling tagapagmana ng pamilya Villanueva, isang pamilya na nagtatag ng isang lihim na kasunduan. Sa pamilya Salazar, maraming henerasyon na ang nakaraan upang protektahan ang isang top secret na sistema na tinatawag na liwanag. Liwanag? Ulit ni Mira, sinusubukang pagdugtungin ang mga malalabong impormasyong ito. Ang pangalan ay pamilyar sa kanya, na parabang narinig niya ito sa mga lumang kwento ng kanyang pamilya, mga bulong ng kanyang lola, tungkol sa isang misteryosong liwanag. Ngunit hindi niya matandaan ang mga detalye. Isang network ng data na nakatago sa halos isang siglo, protektado ng pinakakakomplikadong layer ng encryption na alam ng tao. Naglalaman ito ng lahat ng impormasyon na maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan ng bansa, mula sa mga lihim ng gobyerno hanggang sa mga top secret na siyentipikong imbensyon, mula sa mga nakatagong historical na dokumento hanggang sa mga medical na formula na maaring magbago sa mundo. Ngunit tanging ang mga inapo lamang ng dalawang pamilya, Salazar at Villanueva, ang makakapag-unlock sa huling layer, ang layer ng proteksyon na na-encrypt gamit ang gene at sinaunang wika, isang natatanging kombinasyon ng teknolohiya at tradisyon. Biglang naintindihan ni Mira ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang pagsabog sa Davao, ang misteryosong liham, at ngayon ay si Leo. Lahat ay konektado sa tinatawag na liwanag na ito. Siya at si Leo, dalawang ulila, ay hindi lamang mga nakaligtas, kundi sila rin ang susi, ang huling mga piraso, upang mabuksan ang isang sinaunang lihim. Sila ay mga piyesa sa chessboard ng isang laro, ng kapangyarihan na hindi niya alam, isang laro na nagsimula maraming henerasyon na ang nakaraan at ipinasa mula sa henerasyon sa henerasyon. At kung tatanggihan ko? Tanong ni Mira. Ang kanyang boses ay naging matigas, na naglalaman ng hamon at desperasyon, ngunit hindi rin niya maitago ang matinding takot na bumabalot sa kanya. Hindi na matutuloy ang paggamot sa bata. Ang virus na kinontrata ni Leo ay isang biotechnological na variant na nilikha mula sa data ng sistema ng liwanag, isang uri ng virus na maaari lamang ma-neutralize sa pamamagitan ng data mula sa pinagmulan nito. Ang data lamang mula sa liwanag ang makakagawa ng antidote.
Diretsahang sinabi ni Aiden, nang walang pag-aalinlangan, na parang sinabi na niya ang pangungusap na ito ng libu-libong beses at walang anumang awa sa kanyang boses. Tiningnan ni Mira ang kanyang mga walang ekspresyong mata at alam niyang hindi siya nagsisinungaling. Ang buhay ni Leo ay nasa panganib dahil sa isang virus na tanging ang liwanag lamang ang makakalutas at siya ang susi upang buksan ito. Wala nang pagpipilian. Para kay Mira, ang buhay ni Leo ang pinakamahalaga. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Para sa kanyang kapatid, gagawin niya ang lahat, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng kanyang kalayaan at kaligayahan, ang pagtanggap ng isang pekeng kasal at isang buhay na kontrolado. Pinirmahan niya ang kontrata na parang ibinebenta ang kanyang kaluluwa at ipinasa ang kanyang tadhana sa isang estranghero, isang taong wala siyang alam tungkol sa kanya, maliban sa kanyang pangalan at kapangyarihan. Hindi iyon isang pirma ng pag-ibig, kundi isang pirma ng desperasyon at sakripisyo na selyado ng desperasyon at luha at isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang kontrata ng kasal ay mabilis na proseso. Walang seremonya ng kasal. Walang anumang pagpapakita ng isang relasyon ng mag-asawa. Ito ay isang kontratang selyado lamang na nasaksihan ng mga abogado at ilang matataas na opisyal ng gobyerno na dumating at umalis ng tahimik nang walang iniwang bakas. Ang lahat ay ipinroseso bilang isang transaksyon sa negosyo. Wala nang hihigit pa. Isang malamig na transaksyon sa pagitan ng mga makapangyarihan at isang desperadong babae. Isang malupit na pagpapalit. Naramdaman ni Mira na siya ay isang paninda, isang kasangkapan, na ipinagpalit upang iligtas ang kanyang kapatid. Pinagkaitan siya ng lahat ng kalayaan, ng lahat ng pagpipilian, at ngayon, kailangan niyang mamuhay sa isang pekeng kasal kasama ang isang estranghero, isang malamig na tao, sa isang bahay na nararamdaman niyang isang bilangguan, isang gintong hawla. Siya ay inilagay sa isang pribadong villa sa loob ng Salazar Estate, isang napakalawak na lugar na may infinity pool na tanawin ng Taal Lake, pribadong tennis court, isang hapon na hardin na maingat na inalagaan hanggang sa bawat detalye, at maging isang maliit na helipad, sapat na malaki para sa ilang pribadong helicopter. Gayunpaman, ang karangyaan na yon ay hindi makapagtago sa katotohanan na hindi ito isang bahay, kundi isang sopistikadong bilangguan, isang marangyang ngunit nakakasakal na gintong hawla. Ang bawat galaw niya ay mahigpit na binabantayan. Ang mga kamera ay nakatago sa mga maingat na inayos na ornamental na halaman, sa mga sinaunang estatwa na bato, at maging sa mga nakasabit na pinta sa dingding. Walang naiiwang sulok, walang naiiwang espasyo. Ang telepono ay limitado para sa internal na paggamit lamang na pumutol sa lahat ng kanyang komunikasyon sa labas ng mundo. Hindi niya matatawagan ang kanyang mga kaibigan sa Japan. Hindi niya makakausap ang kanyang mga natitirang kamag-anak. Hindi siya makahingi ng tulong mula sa sinuman. Nakaramdam siya na parang isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla. Maganda, ngunit nawalan ng kalayaan. Unti-unti, naramdaman niyang nawawala ang kanyang sarili, nawawala ang kanyang kalooban, nawawala ang kanyang pag-asa. Halos naglaho si Aiden pagkatapos ng araw ng pagpirma ng kontrata. Bihira siyang lumabas, nagpapadala lamang ng ilang tuyo na email tungkol sa proseso ng pag-activate ng liwanag, mga email na itinuturing niyang purong ulat sa trabaho, nang walang anumang emosyon. Ang mga email na yon ay puno ng komplikadong teknikal na termino, mga network diagram at mahirap intindihin na code na nakasulat sa isang wika na kailangan niyang pag-aralan ng matagal upang maunawaan. Sinubukan ni Mira na i-decode ang mga ito, ngunit nakaramdam siya ng pagkalito at pagiging isolated, na parang isang bangka na lumulutang sa isang malawak na karagatan ng walang direksyon. Gusto niyang makita si Leo. Gusto niyang malaman ang kondisyon ng kanyang kapatid. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang tiyakin sa bata
na magiging maayos ang lahat, na hindi niya iiwan ang kanyang kapatid. Ngunit ang lahat ng kanyang hiling ay tinanggihan sa dahilan ng ganap na kaligtasan ng pasyente at ang proseso ng paggamot ay nagaganap sa isang hiwalay na lugar, hindi maaaring gambalain, mga malamig at walang awang paliwanag. Tanging si Leo lamang ang nakita niya sa screen. Nakikita ang bata na unti-unting nanghihina at ang desperasyon ay bumabalot sa kanyang puso. Tulad ng isang baha na nagwawalis sa lahat ng pag-asa. Ang mga araw ay lumipas sa matinding pagdududa at pag-aalala. Gumugugol si Mira ng oras sa pagbabasa sa malawak na silid-aklatan ng Villa, kung saan merong iba't ibang uri ng libro, mula sa klasikal na pilosopiya hanggang sa hinaharap na teknolohiya, mula sa kasaysayan ng Pilipinas hanggang sa komplikadong detective novels, mula sa sinaunang mga librong nakatali sa balat hanggang sa modernong e-readers. Sinubukan niyang maghanap ng anumang impormasyon tungkol sa liwanag, tungkol sa pamilya Salazar, tungkol sa Yisi, sa lihim na kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya, tungkol sa kasaysayan ng mga makapangyarihang angkan na ito. Ngunit ang lahat ay napakamalabo, napakamisteryoso, tulad ng isang palaisipan na walang solusyon. Gumugugol din siya ng oras sa pag-aaral ng mga sistema ng seguridad, mga pamamaraan ng encryption, at lahat ng maaaring makatulong sa kanya na mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, kung paano gumagana ang mga komplikadong sistemang ito. Alam niyang kailangan niyang maging mas matalino, mas mabilis, at mas matatag upang makaligtas sa gintong hawla na ito at higit sa lahat, upang iligtas si Leo, upang mabawi ang kalayaan para sa kanilang dalawa. Ang kanyang isipan ay laging umiikot sa mga tanong na walang sagot, mga tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ano ang liwanag? Isang malaking imbakan ng data? Isang lihim na sandata na may kakayahang sumira? Isang kasangkapan upang kontrolin ang buong bansa, maging ang buong mundo? Bakit siya at si Aiden lamang ang makakapag-unlock nito? Dahil ba sa kanilang dugo o dahil sa kaalaman na kanilang minana? At bakit si Leo ay nahawahan ng isang misteryosong virus na tanging ang liwanag lamang ang makakalutas? Isang virus na tila dinisenyo lamang para sa layuning ito? Ang lahat ay magkakaugnay, ngunit ang mga piraso ay masyadong hiwa-hiwalay pa rin. Tulad ng isang komplikadong palaisipan na kailangan niyang lutasin ng mag-isa at ang buhay ng kanyang kapatid ang nakataya. Isang napakamahal na presyo. Isang gabi, habang si Mira ay umiinom ng mainit na luya upang pawiin ang kanyang tensyon at pagod, natuklasan niya ang isang maliit na piraso ng papel na maingat na nakatago sa loob ng tea box, sa ilalim ng tea bag na nakatupi ng maraming beses upang maiwasan ang pagkatuklas. Ang sulat kamay ay nanginginig, hindi malinaw, ngunit ang mensahe ay napakalinaw hanggang sa puntong nakakapangilabot. Kung nabigo ka, may papalit sa'yo at mawawala na si Leo. Nalamigan si Mira, isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang gulugod na nagpanginig sa kanya. Sino ang naglagay ng piraso ng papel na ito? Sino ang sumusunod sa kanya? Alam ang bawat kilos niya, maging ang kanyang pag-inom ng luya, ang kanyang pinakamaliit na gawi. At sino ang gustong pumalit sa kanya sa misteryosong plano na ito, ang handang kumuha ng buhay ni Leo? Hindi siya nag-iisa sa kuta na ito. Mayroong isang kalaban na nakatago sa dilim, naghihintay na siya ay madapa, naghihintay na siya ay mabigo, naghihintay ng pagkakataon upang makuha ang kanyang posisyon, upang kontrolin ang liwanag. Ang piraso ng papel ay isang babala, ngunit ito rin ay isang pagtulak. Nagpasiklab ito sa loob ni Mira ng apoy ng pagtitiyaga at walang humpay na determinasyon. Hindi lang siya pwedeng umupo at maghintay, hindi niya pwedeng hayaang maging pasibo siya sa larong ito. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang alamin ang katotohanan, kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid, at kailangan niyang muling makuha ang kontrol sa kanyang tadhana. Mabawi ang kalayaan na matagal na niyang hinahangad.
Nagpasya si Mira na magsiyasat ng mag-isa. Gamit ang kanyang malalim na kaalaman sa forensic technology, sinimulan niyang hanapin ang paraan upang ma-access ang security system ng Salazar Mansion. Ito ay isang mapanganib na gawain. Kung matuklasan, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya at maaaring mas mapanganib pa si Leo at ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Ngunit alam ni Mira na wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang hanapin ang mga sagot ng mag-isa. Kailangan niyang alisin ang belo ng misteryo ng mag-isa. Kailangan niyang lumaban ng mag-isa. Gumugol siya ng maraming gabing gising, umiiwas sa pagbabantay ng mga kamera at nagpapatrolyang sundalo. Kumikilos na parang multo sa kanyang sariling tahanan. Sinuri niya ang komplikadong mga network diagram ng Salazar Tech, naghahanap ng mga security vulnerability at sinuri ang mga data packet na ipinapadala sa internal system ng Salazar Estate, naghahanap ng anumang kahinaan na maaari niyang gamitin. Ginamit niya ang mga white hat hacker skills na natutunan niya sa kanyang pananaliksik, hindi para makapinsala, kundi para hanapin ang katotohanan, para buksan ang pintuan sa liwanag, para iligtas ang kanyang kapatid. Minsan, nakaramdam siya na parang naglalaro siya ng isang matinding laro ng pusa at daga sa security system ni Aiden, at sa bawat tagumpay niya sa paglampas sa isang layer ng seguridad, isang maliit na pakiramdam ng kasiyahan ang bumabalot sa kanya na sinamahan ng pag-aalala tungkol sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Sa wakas, pagkatapos ng maraming pagsisikap, natagpuan niya ang isang landas patungo sa control center ng liwanag system, isang higanting salamin na globo na nakalagay sa pinakamalalim na basement sa ilalim ng villa. Ito ay nakatago sa ilalim ng isang makapal na layer ng proteksyon na papalibutan ng matitibay na bakal na pinto, komplikadong biometrics recognition system at sopistikadong laser sensors na bumubuo ng isang hindi malulusaw na kuta. Ginamit ni Mira ang isang simulated code batay sa paunang genetic data na natagpuan niya tungkol sa pamilya Villanueva sa isang lumang family tree book ng villa, isang librong nakalimutan sa silid-aklatan na sinamahan ng ilang security vulnerability na natuklasan niya sa lumang sistema ng Salazar, na tila nakalimutan sa proseso ng pag-upgrade ng bagong sistema. Pumasok siya sa silid sa ilalim ng lupa, kung saan tanging ang nagliliwanag na salamin na globo lamang ang nagsisilbing pinagmulan ng liwanag. Malaki ang silid, ngunit walang mga muebles, tanging nakakapanindig na katahimikan na sinamahan ng mahinang tunog ng mga gumaganang makina at ang tunog ng bentilador. Nakaramdam si Mira ng kuryente na dumaloy sa kanyang gulugod nang hipuin niya ang malamig at makinis na ibabaw ng globo na parang hinahawakan niya ang isang buhay na nilalang. Agad, ang globo ay lumiwanag ng mas maliwanag, isang nagniningning na asul na ilaw ang kumalat sa buong silid na nagbibigay liwanag sa bawat sulok, bawat butil ng alikabok sa hangin, na lumilikha ng isang mahiwagang tanawin. Lumabas sa screen ang text, Villanueva bloodline confirmed, low-level access granted. Nakahinga ng maluwag si Mira, nabunutan ng tinik, ngunit sa parehong oras, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran, malamig at malalim, na nagputol sa katahimikan, na nagpatindig ng balahibo sa kanya. Alam kong susubukan mo. Lumabas si Aiden Salazar mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay lumalabas sa mahiwagang asul na liwanag ng liwanag globe. Hindi siya nagpakita ng anumang sorpresa o galit. Tanging ang karaniwan niyang kalmado na parang inaasahan na niya ang bawat kilos niya, na para bang ito ay bahagi ng kanyang plano. Nagulat si Mira, ngunit mabilis siyang nakabawi ng composure. Alam mo na simula pa lang, tanong niya. Hindi maitago ang kanyang galit at kaunting pagkadismaya sa pagiging nilinlang, sa pagiging piyesa sa kanyang kamay. Sinadya mo ba akong bitagin, Aiden? Tiningnan siya ni Aiden ng direkta. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ngunit may isang bagay na hindi maintindihan ng lumipas.
tulad ng isang nakatagong pagod sa loob, isang hindi masambit na kalungkutan. Ang sistemang ito ay hindi lamang data. Ito ang susi upang kontrolin kung ano ang ayaw ipaalam ng mga tao sa mundo. At ikaw, Mira, ang tanging makakapagbukas sa natitirang pinto. Ang pinto na protektado ng isang biological encryption na tanging ang tunay na dugo ng Villanueva lamang ang makakapag-decrypt. Isang encryption na tanging ang mga pinili lamang ang makakapag-abot. Bakit hindi mo sinabi simula pa lang? Tanong ni Mira muli. Ang kanyang boses ay puno ng hamon. Gusto niya ng malinaw na paliwanag, ng transparency, wala ng mga lihim. Tiningnan siya ni Aiden ng direkta sa mata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, ngunit may isang bigat na nakatago sa loob, tulad ng bigat ng isang buong angkan, isang responsibilidad na kailangan niyang pasanin ng mag-isa. Dahil walang dapat pagkatiwalaan, sa network na ito, sino man ay maaring magtaksil. Nagtiwala ang aking ama at nagbayad siya ng kanyang buhay, tinaksil siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ang sinabi ni Aiden ay nagpababa kay Mira. Siya rin ba ay biktima ng larong ito ng kapangyarihan? O siya ay isa lamang piyesa sa isang mas malaking laro? Nakakulong tulad niya, napipilitang maglaro ng isang laro na hindi niya gustong laruin? Sa kabila ng maraming pagdududa, alam ni Mira na kailangan nilang magtulungan ni Aiden. Ang buhay ni Leo ay nakasalalay sa kung mabubuksan nila ang liwanag o hindi. Sinimulan nilang magtrabaho ng magkasama, bawat isa ay may sariling gawain, ngunit may isang layunin, i-decode ang liwanag at iligtas si Leo, iligtas ang kinabukasan ng bata. Si Mira, na may espesyalidad sa forensic technology at genetics, ay nag-decode ng mga algorithm na naka-encrypt sa sinaunang wikang Tagalog na sinamahan ng genetic data mula sa dugo ng kanyang mga ninuno sa Villanueva. Ito ay isang komplikadong gawain na nangangailangan ng masusing atensyon sa detalye, malawak na kaalaman sa parehong teknolohiya at kasaysayan, at ang kakayahang pagdugtungin ang mga hiwa-hiwalay na piraso upang makabuo ng isang kumpletong larawan. Gumugol siya ng maraming oras sa pag-aaral ng mga sinaunang teksto, mga alamat, tungkol sa liwanag. Sinusubukang hanapin ang mga pahiwatig na nakatago sa kasaysayan ng kanyang pamilya, mga lihim na ipinasa mula sa henerasyon. Natuklasan niya na ang liwanag ay hindi lamang isang database, kundi isang imbakan ng sinaunang kaalaman ng mga Tagalog na naka-encrypt sa anyo ng mga tula, mga alegorya at mga larawang nakaukit sa bato. Isang dakilang pamana ng kultura at agham. Samantala, si Aiden, bilang pinuno ng Salazar Tech, ay sumalakay sa mga dark network, naghahanap ng bakas ng orihinal na virus. Ang virus na nahawahan kay Leo. Nagtatrabaho siya ng walang humpay, na may kamanghamanghang pagtutok. Minsan ay nagtatanong si Mira kung nakakatulog ba siya, kung nagpapahinga ba siya. Patuloy siyang kumokonekta sa mga white hat hacker, mga eksperto sa cybersecurity na kanyang pinagkakatiwalaan. Naghahanap ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng biotech virus na ito, at sa mga nasa likod nito, ang mga nangahas na atakihin ang kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang virus na ito ay hindi lamang isang biological weapon, kundi isa ring susi na idinisenyo upang i-activate ang isang bahagi ng liwanag kapag ito ay na-decode, isang bahagi na tanging ang mga lumikha lamang nito ang nakakaalam. Pareho silang nagtrabaho ng tahimik, ngunit unti-unti, isang tahimik na pag-unawa ang nabuo sa pagitan nila, isang hindi nakikitang pagtitiwala, isang koneksyon sa pagitan ng dalawang nag-iisang kaluluwa, dalawang tao na itinulak ng tadhana sa isang hindi inaasahang laban. Unti-unti, sa mahabang gabi ng pagtatrabaho ng magkasama, napagtanto ni Mira na si Aiden ay hindi ang malamig na makina na iniisip niya. Sa ilalim ng kanyang kalmado at matigas na panlabas na anyo ay isang lalaki na may malalim na mga pilat, mga sakit na hindi masambit, mga pagkalugi na hindi mababayaran. Nawalan siya ng ina
sa isang misteryosong cyber assassination, isang pag-atake na maingat na itinago ng mga gustong makuha ang kontrol sa liwanag, ang mga gumamit ng teknolohiya upang gumawa ng krimen. Ang kanyang ama, na nagprotekta sa sistema ng liwanag ng kanyang buong buhay, ay sinaktan ng kanyang sariling kamag-anak, binigyan ng bitag at inakusahan ng pagtataksil, ikinulong sa kanyang sariling tahanan. Lumaki si Aiden ng tahimik, nag-iisa, at pinasan ang bigat ng pagprotekta sa isang lihim na sistema na walang nagturo sa kanya kung paano pakawalan, walang nagbahagi ng pasanin. Kinailangan niyang matutong mabuhay ng mag-isa, kung paano lumaban sa isang mundong puno ng pagtataksil at sabuatan, kung saan ang tiwala ay isang luho at ang buhay ay laging nasa panganib. Wala siyang mapagkakatiwalaan, wala siyang masandalan, hanggang sa lumitaw si Mira, isang estranghero, ngunit may parehong layunin, parehong sakit. Nagsimulang makaramdam si Mira ng pakikiramay para sa kanya, isang mas malalim na pag-unawa kaysa sa simpleng relasyon ng kontrata. Isang koneksyon sa pagitan ng dalawang nasugatan na kaluluwa. Nakita niya ang pag-iisa na nakatago sa likod ng kalmado niyang panlabas na anyo at isang mabigat na responsibilidad na kanyang pinapasan. Isang responsibilidad na humubog sa kanyang buhay at ginawa siyang kung sino siya ngayon. Isang gabi, habang si Mira at Aiden ay nagtatrabaho sa laboratorio, sinusubukang i-decode ang isang komplikadong code ng liwanag. Isang code na tila nauugnay sa isang sinaunang kemikal na formula, nakasulat sa sinaunang wika at mga kakaibang simbolo. Biglang bumukas ang pinto. Ang malakas na tunog ng pagbangga ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid na pumutol sa kanilang pagtutok. Lumitaw ang isang kakaibang babae. Payat ang tindig ngunit may matalas. Malamig na aura na nakakatakot, tulad ng isang mangangaso na sumusunod sa kanyang biktima. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalkulasyon. Nakasuot siya ng purong itim. Ang kanyang masikip na suit ay nagbibigay diin sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang makintab na itim na buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang labi ay pininturahan ng matingkad na pulang lipstick na kaiba sa kanyang maputlang balat na lumikha ng isang hitsura na puno ng kapangyarihan at panganib. Ang kanyang mga mata ay malamig tulad ng mga kutsilyo, matalas na sumaklaw sa silid at huminto kay Mira na parang gusto niyang butasin ang kanyang kaluluwa, na parang gusto niyang basahin ang bawat pag-iisip niya. Ako si Selena Domingo, ang papalit sa'yo kung nabigo ka. Ang kanyang boses ay malamig at matalim, walang anumang emosyon, tulad ng isang kutsilyo na humiwa sa hangin na nagpatindig ng balahibo ni Mira. Narinig na ni Mira ang pangalan na ito. Selena Domingo, isang henyong hacker, isang cyber assassin na pinaghihinalaang nagtatrabaho para sa isang misteryosong lihim na organisasyon na kilala bilang Red Shadow na nagpapakadalubhasa sa mga malawakang pagnanakaw ng data at digital assassination, mga krimen na walang iniiwang bakas. Direktang tiningnan ni Mira si Selena, nakaramdam ng kuryente na dumaloy sa kanyang gulugod. Ito ang taong gustong pumalit sa kanya, ang taong nagpadala ng babalang sulat, ang taong sumunod sa bawat galaw niya. Bawat hininga sa bahay na ito, bawat hakbang niya. Lumapit si Selena, desidido ang mga kilos at inilagay ang isang maliit, itim na USB drive sa mesa ng trabaho. Ang kanyang mga mata ay hindi bumabaling kay Mira. Bukas ng gabi ang oras para ma-access ang huling antas ng liwanag. Hawak ko na ang backup key, isang kopya na walang nakakaalam. Kung hindi mo ma-decrypt ang code, ako ang gagawa. At hindi ko ipinapangako na mabubuhay si Leo. Sa katunayan, sisiguraduhin ko na mamamatay ang bata ng masakit, dahan-dahan at walang lunas. Bawat salita na sinabi ni Selena ay isang malakas na suntok kay Mira. Hindi lamang isang banta, kundi naglalabas din ng kalupitan at determinasyon nang walang anumang awa o pag-aalinlangan. Nakatayo si Aiden sa tabi ni Mira. Ang kanyang muka ay naging tensyonado rin.
Ngunit wala siyang sinabi. Nanatili lamang tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay tila may kinakalkula. Isang plano, isang paraan upang makatakas. Wala nang sinabi si Mira. Tiningnan lang niya si Selena sa mata. Ang kanyang mga mata ay matatag at naglalaman ng isang tahimik na pangako, isang sumpa na hindi masisira. Walang sino man ang aagaw sa tadhana ng kanyang kapatid. Walang sino man, anuman ang kapalit, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Poprotektahan niya si Leo, lalaban siya hanggang sa huli. Umalis si Selena, iniiwan ang isang tensyonadong kapaligiran na bumalot sa silid na para bang isang madilim na ulap ang nakabitin sa kanilang ulo na nagpapahiwatig ng isang paparating na bagyo. Binalingan ni Aiden si Mira. Ayos ka lang ba? Ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa karaniwan na naglalaman ng isang bihirang pag-aalala, isang taos-pusong pagmamalasakit na hindi pa niya naramdaman mula kay Aiden. Ayos lang ako, sagot ni Mira. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating gawin ito. Sa anumang halaga, wala nang pagbabalikan. Ito ang huli nating pagkakataon. Noong gabing iyon, hindi natulog si Mira. Gabing, binasa niya ng paulit-ulit ang data file na ibinigay ni Selena. Sinusubukang humanap ng anumang pahiwatig, anumang kahinaan sa plano ni Selena, anumang pagkakamali sa kanyang encryption. Ito ay isang perpektong kopya ng isang bahagi ng liwanag na sinubukan ni Selena na makuha, isang bahagi na pinaniniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng buong kontrol. Si Aiden ay nanatili rin sa gabi kasama siya. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng pag-aalala, ngunit wala siyang sinabi. Tahimik lamang na sinuportahan si Mira, nagtimpla ng kape para sa kanya, sinuri ang mga algorithm, at minsan, umupo lang ng tahimik sa tabi niya, nagbibigay ng nakakaaliw na presensya, isang tahimik na kasama sa nakakatakot na gabing iyon. Magkasama nilang nilampasan ang mga limitasyon ng pagod, ng takot, upang hanapin ang daan tungo sa liwanag, tungo sa kaligtasan ni Leo, tungo sa isang kinabukasan na maari nilang pagdesisyonan. Alam nila na ito ang huling gabi at magbabago ang lahat sa umaga. Ang kanilang kapalaran at ng liwanag ay pagpapasyahan. Kinabukasan ng gabi, eksaktong hating gabi, pumasok si Mira at Aiden sa data center. Napakabilis ng tensyon, napakabigat ng mga pag-asa at takot. Bawat tibok ng kanilang puso ay tila pumapalakpak kasabay ng liwanag. Ang liwanag globe ay naglabas ng mahinang liwanag, ngunit ang liwanag na yon ay tila may nakatagong kapangyarihan, handang pumutok anumang sandali, handang ilantad ang lahat ng lihim. Nakatayo si Selena Domingo kasama ang kanyang grupo ng mga gwardya mula sa malayo. Ang kanyang matatalim na mata ay nakabantay sa bawat galaw nila, handang makialam kung may anumang pagkakamali, kung may anumang tanda ng pagkabigo. Ang huling encryption, ang pinakamalalim na layer, ay nangangailangan ng 2 patak ng dugo mula sa parehong angka ng Salazar at Villanueva upang ma-unlock. Ito ay isang kombinasyon ng advanced na biotechnology at sinaunang mga sumpa, isang ritual na simboliko, at isa ring hindi maiiwasang teknikal na kinakailangan upang ma-access ang core ng liwanag, ang sentro ng lahat ng kapangyarihan. Si Mira at Aiden ay lumapit sa biometrics panel kung saan ang asul na liwanag mula sa liwanag globe ay suminag, na lumikha ng isang mahiwagang aura na bumabalot sa kanila. Tiningnan ni Mira si Aiden, mahina siyang tumango. Ang kanyang mga mata ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa, isang tahimik na paghimok, isang ganap na pagtitiwala, isang pangako. Sabay silang naglagay ng kamay sa biometrics panel. May mahinang beep na umalingaw-ngaw at isang maliwanag, mas malakas kaysa dati, na liwanag ang bumalot sa silid. Ang liwanag na yon ay hindi lamang isang malambot na asul.
kundi isang pinaghalong iba't ibang kulay, tulad ng isang digital na bahaghari na sumasayaw sa espasyo, na sumasalamin sa makintab na mga dingding. Ang huling linya ng code ay bumukas, mabilis na dumaloy sa display screen ng globo, ang mga sinaunang karakter ng Tagalog na pinagsama sa komplikadong binary string na bumubuo ng isang wika na tanging ang mga may espesyal na dugo lamang ang makakaintindi. Ang mga pinili upang hawakan ang lihim na ito. Bumukas ang liwanag. Libu-libong data ang lumabas sa holographic screen, umiikot sa espasyo na parang isang maliit na universo ng impormasyon na sumabog sa harap nila. Bawat piraso ng data ay isang bahagi ng katotohanan. Mga lihim na bank account ng transnational criminal organizations, medical na record ng mga pasyente na may mga kakaibang sakit na hindi pa nakikita, lokasyon ng mga lihim na imbakan ng armas ng mga teroristang grupo, mga money laundering scheme ng mga corrupt na politiko. Lahat ay malinaw at detalyadong inilantad, walang maitago. Ito ang ganap na kapangyarihan na maaring magbago sa kapalaran ng isang bansa, magpabagsak ng mga lihim na imperyo at ilantad ang pinakamadilim na sabwatan na nakatago sa loob ng mga dekada na protektado ng mga makapangyarihan. Ngunit ang hinahanap ni Mira ay hindi ang mga lihim sa politika o pananalapi. Hinahanap niya ang impormasyon tungkol kay Leo. Nag-focus siya, sumasaklaw sa libu-libong data. Ang kanyang mga mata ay patuloy na naghahanap, hindi iniiwan ang anumang detalye. Bawat linya ng code, bawat file, bawat video clip ay sinuri ng mabilis, sinagawan ng liwanag mula sa liwanag. At pagkatapos, natagpuan niya ito. Malalim sa loob ng sistema, naka-encrypt sa ilalim ng isang espesyal na layer ng seguridad. Ang genetic data ng virus na inilagay kay Leo, at higit sa lahat, isang enzyme antidote map, isang formula, isang detalyadong treatment protocol, naka-encrypt at maingat na nakatago sa loob ng liwanag system, naghihintay sa tamang tao upang i-decode, naghihintay sa sandaling ito. Umiyak si Mira. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi na sinamahan ng ginhawa, kagalakan at matinding pagod. Nagawa niya, nailigtas niya si Leo. Ang lahat ng takot, lahat ng presyon, lahat ng sakripisyo ay nabayaran ng sandaling ito. Ang sandaling ang liwanag ng liwanag ay suminag sa kapalaran ng kanyang kapatid na nagdadala ng pag-asa at buhay. Nakatayo si Aiden sa tabi niya. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malamig tulad ng dati. Sa halip ay may init, isang tahimik na kagalakan at isang malaking ginhawa na parang nabunutan din siya ng isang malaking tinik. Nakatayo si Selena Domingo mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa lamig patungo sa pagkamangha, pagkatapos ay pagkadismaya, at sa huli ay matinding galit. Ang kanyang plano ay nabigo, at hindi niya nahawakan ang kapangyarihan ng liwanag. Tiningnan niya si Mira at Aiden. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, na parang inagaw nila ang isang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos ng matagumpay na pag-decode, automatikong lumabas ang isang video sa holographic screen ng liwanag. Ito ay isang video ng mga magulang ni Mira, sina Mateo at Elena Villanueva, na kinunan ilang araw bago nangyari ang pagsabog sa Davao, isang video na maingat na protektado sa kaibuturan ng sistema. Mukha silang pagod ngunit desidido. Ang kanilang mukha ay nagliliwanag sa pag-asa. Ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng pag-asa para sa hinaharap. Mira, Leo, mahal ko. Ang boses ng kanyang ina, si Elena, ay umalingaw-ngaw, mainit at puno ng pagmamahal, na parang isang bulong mula sa nakaraan. Kung pinapanood ninyo ang video na ito, nangangahulugan ito na hindi tayo nagtagumpay. Ang mga kaaway ng liwanag ay mas malakas kaysa sa ating inaakala. Sinubukan nilang pasukin ang sistema at agawin ito. Sumagot ang ama ni Mira, si Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng direkta sa kamera, na para bang tinitingnan niya si Mira. Ang liwanag ay hindi lamang data.
Ito ay isang pamana na nilikha upang protektahan ang katotohanan at katarungan, isang kasangkapan upang ilantad ang mga sabwatan at protektahan ang mga inosente. Naglalaman ito hindi lamang ng impormasyon tungkol sa mga sabwatan, kundi pati na rin ng mga solusyon upang labanan ang mga ito, mga planong matagal nang inihanda. Ang virus na kinontrata ni Leo, iyan ay bahagi ng aming contingency plan. Ito ay isang uri ng biological key na dinisenyo upang i-activate ang decoding portion kapag ang isang tao na may tunay na dugo ng Villanueva ay nag-access sa liwanag na tinitiyak na tanging ang mga pinili lamang ang makakapag-unlock nito. Alam namin na balang araw, susubukan ng masasamang tao na gamitin ang liwanag para sa kanilang sariling layunin upang manipulahin at kontrolin ang mundo. Kaya, gumawa kami ng isang huling layer ng proteksyon na tanging ang mga inapo lamang ng parehong angkan ng Salazar at Villanueva ang makakapag-unlock ng ganap, isang kombinasyon ng dalawang dugo, dalawang isip. Kailangan mong maging maingat, Mira, sabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na para bang nakikita niya ang hinaharap. Mayroong isang lihim na organisasyon na tinatawag na Red Shadow. Gusto nilang kontrolin ang liwanag upang manipulahin ang mundo, upang gawin itong kasangkapan ng pagkawasak. Matagal na nilang sinusubaybayan ang aming pamilya mula nang simulan namin ang pagbuo ng liwanag. Maging ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay maaring maging kaaway. Kailangan mong laging maging alerto. Hindi ka dapat magtiwala sa sinuman nang walang pagdududa. Magtiwala sa iyong instinct at magtiwala kay Aiden Salazar. Ang ama ni Aiden ay isang mabuting tao, ngunit siya ay ginamit. Nilinlang ng mga pinakamalapit sa kanya. Magkasama kay Aiden, protektahan ninyo ang liwanag at gamitin ito upang magdala ng liwanag sa mundo kung saan wala ng mga lihim at sabwatan, kung saan ang katotohanan ay malalantad. Ang video ay nagtapos. Bumagsak si Mira, tinakpan ang kanyang mukha habang humahagulhol. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa malaking silid. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, sinamahan ito ng pag-unawa, isang pagpapalaya. Hindi sila namatay dahil sa aksidente. Nagsakripisyo sila upang protektahan ang liwanag, upang protektahan ng isang pamana na mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Isang pamana na ngayon ay kailangan niyang at ni Aiden pasanin. At inilagay nila ang kanilang tiwala sa kanya, kay Aiden, sa susunod na henerasyon upang matupad ang kanilang misyon. Isang marangal na misyon. Lumuhod si Aiden sa tabi niya. Niyakap si Mira. Ang kanyang mga galaw ay walang kasanayan, ngunit taos puso. Wala siyang sinabi. Tahimik lamang siyang nanatili sa tabi niya. Ibinahagi ang sakit. Sa gitna ng nagniningning na data center, dalawang estranghero na dating nakatali sa isang malamig na kontrata ay tunay na konektado ngayon sa pamamagitan ng isang masakit na katotohanan at isang karaniwang misyon, isang hindi nakikitang ugnayan na nagbubuklod sa kanila magpakailanman. Nagamot si Leo sa loob ng 1 linggo pagkatapos noon. Ang mga nangungunang doktor ng Salazar Tech, sa tulong ng tumpak na data mula sa liwanag, ay mabilis na nag-synthesize ng enzyme antidote at sinimulan ang proseso ng paggamot. Araw-araw, binibisita ni Mira ang kanyang kapatid. Nananatili sa tabi ng kama ng ospital. Binabasa ang mga libro para sa kanya. Nagkukwento ng mga engkanto. Nakita niya ang bata na unti-unting lumalakas. Ang kanyang maputlang muka ay bumalik sa kulay rosas. Ang kanyang inosenteng ngiti ay lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga hakbang ay naging mas matatag. Sa wakas, ganap na gumaling si Leo. Mas malakas kaysa dati na parang walang nangyari. Wala siyang naaalala sa nangyari. Tanging naaalala niya ay mahimbing siyang natulog. At nagising na kasama ang kanyang ate Mira, ang kwento ng misteryosong virus ay tila isang malabong panaginip lamang sa kanyang batang isipan.
Isang nakakatakot na panaginip na lumipas na. Nang makalabas si Leo sa ospital, umalis si Mira sa Salazar Mansion nang walang abiso. Ayaw niya ng paalam, ayaw na niya ng anumang pagbubuklod. Tapos na ang kontrata. Ligtas na si Leo at gusto niyang maging malaya. Gusto niyang bumalik sa normal na buhay, makatakas mula sa mga sabwatan at madilim na kapangyarihan, mula sa lihim na mundo na puno ng panlilinlang at panganib, kung saan ang buhay ng tao ay minamaliit. Ayaw niyang maging bahagi ng lihim na mundo, kung saan ang buhay ng tao ay maaaring ipagpalit ng walang pag-aalinlangan. Hindi rin siya hinanap ni Aiden. Tila naiintindihan niya ang kanyang kagustuhan. Naiintindihan niya na kailangan niya ng espasyo upang magpagaling, upang muling hanapin ang kanyang sarili. Nagpadala lang siya ng isang maikling text message. Good luck. Gagamitin ang liwanag ng tama. Salamat. Ang mensaheng iyon ay maikli, ngunit sapat na upang maunawaan ni Mira na nagbago rin si Aiden at tutuparin niya ang kanyang pangako. 1 taon pagkatapos, ang buhay ni Mira ay bumalik sa isang bagong direksyon. Isang direksyon na hinubog ng matitinding karanasan, ngunit puno rin ng kahulugan. Hindi na siya estudyante, kundi isang hinahanap-hanap na forensic technology expert sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay kilalang-kilala sa cybersecurity community. Tinanggihan niya ang mga alok ng trabaho na may mataas na sweldo mula sa malalaking korporasyon. At sa halip, nagtrabaho siya para sa isang international na non-governmental organization na dalubhasa sa cybercrime prevention at proteksyon ng personal na data para sa mga mahihina, ang mga walang boses. Ginamit niya ang kanyang kaalaman at karanasan upang magdala ng katarungan sa mga biktima ng digital na mundo, upang protektahan ang katotohanan at privacy sa isang panahon kung saan ang impormasyon ang pinakamataas na kapangyarihan. Nagtatag siya ng isang non-profit na proyekto na tinatawag na Digital Light na nagbibigay ng libreng cybersecurity courses sa komunidad, lalo na sa mga bata at matatanda, ang mga pinaka-vulnerable na grupo. Nakatanggap siya ng imbitasyon para sa Asia Tech Conference sa Cebu, isang malaking kaganapan sa industriya kung saan magtitipon ang mga nangungunang tech experts sa rehiyon upang ibahagi ang pinakabagong pananaliksik at imbensyon, hubugin ang kinabukasan ng teknolohiya, at talakayin ang mga pandaigdigang hamon sa cybersecurity. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang muling pagkikita, ngunit hindi niya inaasahan na ang magiging host ng komperensya ay si Aiden Salazar mismo. Siya ngayon ang CEO ng pandaigdigang network ng liwanag, ngunit hindi na ito isang top-secret system nakatago sa dilim at protektado ng mga lihim na ginagamit para sa masamang layunin. Ang liwanag ngayon ay gumagana para sa mga makataong layunin. Seguridad sa kalusugan, transparency ng data, paglaban sa cybercrime, at maging ang proteksyon ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga ilegal na aktibidad ng pagmimina at krimen sa kapaligiran. Ito ay naging isang makapangyarihang kasangkapan upang magdala ng liwanag sa mundo, ilantad ang mga sabwatan, protektahan ang mga inosente, at itaguyod ang transparency sa lahat ng larangan, mula sa gobyerno hanggang sa negosyo. Ginamit ni Aiden ang kapangyarihan ng liwanag upang baguhin ang mundo, upang maghiganti para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi sa pamamagitan ng karahasan o galit, kundi sa pamamagitan ng transparency at katarungan, sa pamamagitan ng paggawa ng isang control tool sa isang tool ng pagpapalaya, isang tool para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Nagtatag siya ng isang malaking charitable foundation na tinatawag na Liwanag Foundation upang punduhan ang mga proyekto ng siyentipikong pananaliksik, lalo na sa larangan ng medisina at biotechnology, na may layuning tulungan ang mga nangangailangan. Nang umakyat si Mira sa entablado upang tanggapin ang kanyang honorary medal para sa kanyang mga kontribusyon sa forensic technology,
Malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tiningnan siya ni Aiden. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig tulad ng dati. Sa halip ay may init, isang paggalang at isang bagay na hindi masambit. Isang malalim na pag-unawa na tanging ang mga nakaranas lamang ng pagsubok sa buhay at kamatayan. Ang mga nakaharap sa dilim at kamatayan ng magkasama ang makakaramdam. Isang bahagyang ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi pa nakita ni Mira sa kanya noon. Isang taos puso at nakakaaliw na ngiti. Sa pagkakataong ito, walang kontrata, walang pagbubuklod, walang pamimilit, tanging respeto at pag-unawa sa isa't isa. Dalawang tao lamang na dating mga kasangkapan sa isang malaking laro, na dating kinokontrol ng mga hindi nakikitang puwersa, ang nakatayo na ngayon ng magkatabi, malayang pumili ng tama, malayang tahakin ang kanilang sariling landas, ngunit may iisang layunin. Magkasama nilang hinarap ang dilim, magkasama nilang natuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan, at magkasama nilang ginawang kasangkapan ang isang sistema ng kapangyarihan para sa katarungan. Ang liwanag ay wala sa data o kapangyarihan, kundi nasa puso ng isang taong nangahas na lumakad sa dilim upang makahanap ng katarungan. Sa pagtitiyaga ng isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang kapatid, at sa tapang ng isang lalaking nangahas na sirain ang mga tanikala ng nakaraan upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan, isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Si Mira at Aiden, dalawang tao na dating mahigpit na nakatali sa isang kontrata ng liwanag na puno ng mga lihim at panganib, ay malaya na ngayong isulat ang kanilang sariling kwento. Magkasama nilang dinadala ang liwanag sa mundo. Bawat isa ay may sariling landas, ngunit may iisang layunin upang ilantad ang katotohanan at maisakatuparan ang katarungan. Ang kanilang relasyon ay hindi ang karaniwang romantikong pag-ibig, kundi isang mas malalim na koneksyon, isang pagtitiwala at paggalang batay sa kung ano ang kanilang pinagdaanan ng magkasama, isang hindi nakikitang ugnayan na mas matibay kaysa sa anumang kontrata. Sila ang mga tagapagtanggol ng liwanag sa isang mundong puno ng dilim, ang mga ilaw ng pag-asa at katotohanan na nagbibigay liwanag sa landas para sa mga susunod na henerasyon. At iyan ang kwento ni Mira at Aiden, dalawang individual na dating nakagapos sa isang misteryoso at mapanganib na kontrata ng liwanag, na ngayon ay malaya ng isulat ang sarili nilang kwento. Magkasama silang nagdala ng liwanag sa mundo. Bawat isa ay may sariling landas, ngunit may iisang layunin upang ilantad ang katotohanan at itatag ang hustisya. Ang kanilang relasyon ay hindi karaniwang romantikong pag-ibig, kundi isang mas malalim na koneksyon, isang tiwala at paggalang na binuo mula sa kanilang pinagsamahan. Sila ang mga tagapagtanggol ng liwanag sa isang mundong puno ng dilim, ang mga ilaw ng pag-asa at katotohanan na nagbibigay liwanag sa landas para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod pang kwento.